Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 8. Kalahati ng takot sa dibdib ni Sarah ay nabura nang maisip niya si Butterscotch. It's never the horse, it's always the rider. Ang maxim na dating riding school ng kanyang pinag-aaralan. She knew otherwise. Show jumping was a sport where a big percent of winning came from the horse. May kumpiyansa siya sa kanyang kabayo. Mahigit pa sa 200 rider ang nakilahok sa Sunrise Cup na ginanap sa Japan. Sarah was a bundle of nerves. Hindi niya kaagad na-appreciate ang kagandahan ng lugar dahil sa tindi ng nerbiyos na kanyang nadarama. Malaki ang nabawa sa noon, ay inaakala niyang hindi na matitibag na kumpiyansa niya sa sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang munting David sa gitna ng hindi mabilang na mga Goliath. Bubuwit pa nga siya kung ikukumpara sa mga kasama niyang royalettes ng Pilipinas. Wala siyang maipagmamalaki na apelyido at kayamanan. Sino ba ang mag-aakalang maaabot niya ang kasalukuyan niyang estado? Hindi gaanong kagalingan ang kabayong iniregalo ng Tito Aurelio niya noon sa kanya. Hindi niya maatim na mapagbili muli ang iba nito kahit pa narating na niya ang Class A bilang rider. She rightfully deserved a better one, ngunit batid niyang pupunahin ng mga anak nito ang dagdag na luhong iyon. Wala siyang planong lalo lamang siyang mapapag-initan ng mga anak ni Tito Aurelio. Tinipon niya sa isang bag ang lahat ng kanyang kakailanganin. Malapit nang dumating ang bus na magdadala sa mga delgado sa site ng kompetisyon. Pagkatapos ay nag-retouch naman siya ng makeup. Kailangan niyang kulayan ang kanyang mukha dahil ilang tunay na prinsesa rin ang makakasagupa niya mamaya. Baka mas matalbugan pa siya ng mga alalay ng mga ito. Muntik na niyang may itsa ang hawak na foam ng kanyang press powder nang tumunog ang katabi niyang telepono. Nakakunot ang noon niya na sinagot yon. Sinabihan na lamang siya ng mga desk clerk na may naghahanap sa kanya sa hotel lobby. Maya-maya ay nagmamadali na siyang bumaba roon. What are you doing here? Hinila pa niya ang manggas ng polo ni Marco upang makasiguro na ito nga ang kaharap niya at hindi isang figura lamang sa kanyang imahinasyon. Gusto kong mapanood ka. Nakangiting sabi nito. She was so touched, kaya biglang namasa ang kanyang mga mata pagkakita kay Marco. Ilang ulit na rin siyang sumali ng kompetisyon sa ibang bansa, ngunit ni isang beses ay wala siyang naging tagapanood. Her mother looked horse with a passion. Nakikitira nga sa stable ng isa niyang kaibigan ang kabayo niya sa Maynila dahil ayaw na ayaw iyong masilayan nito. Masyado namang mahina na ang katawan ng Tito Aurelio niya para obligahin pa niya ang amain na manood. Si Derek naman ay laging busy sa trabaho nito. Ba't di mo agad sinabi sa akin? Suminghot niya na tanong dito. Tinulungan pa siya nito sa pag-iempake ng mga gamit niya. Wala naman itong nabanggit man lamang sa kanya na susundan siya nito. Hindi ko kasi siguradong makakaipon pa ako ng sapat na pera para sa ticket ko sa eroplano. Nabutas na kasi ang bulsa ko sa pag-i-sponsor sa iyo eh. Pabirong sagot nito sa kanya. Pwede kitang isingit sa entourage ng Pilipinas. Hindi ko lamang ginawa yon dahil ang akala ko ay kailangan ka sa asyenda. Anin niya rito at tuluyan na siyang napaluha.
Bawal ang iyakan ha. Mabubura ang mga inilagay mong kolorete sa mukha mo. Bakit ka pa kasi maglalagay ng ganyan? Mas maganda ka kapag wala kang makeup. Naglabas ito ng panyo para punasan ang mga luhang na malisbis sa kanyang magkabilang pisngi. Honestly, I really wanted to surprise you. This is such a pleasant surprise, Marco. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kung maaari ay buburahin niya ang lahat ng pinaghirapan niya na ipinahid sa mukha para lamang dito. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sobra na ang pamimerwisyo ko sa'yo. Hindi ka na memerwisyo. Ginagap nito ang kanyang kamay. Ba't ka nanlalamig? I'm nervous. Don't be. Itinukod nito ang isang daliri sa kanyang baba upang itaas yon. Kalimutan mo muna ang gintong medalya. Drive away all those care from your mind. Burahin mo sa isip mo ang mga nanunood sa'yo, pati na ang mga hurado. Pinisil nito ang kanyang pisngi. Enjoy the moment, Sarah. Walang makakaagaw nun sa'yo. Bumaba na rin sa suit si Mr. Caruso. Magkakasama silang tatlo na sumakay sila sa isang shuttle bus. Just enjoy the moment. Ulit niya sa sarili. When she mounted butterscotch. He was a natural. Hindi niya alam kung nagkakaroon ng stage fright ang mga kabayo. Yun ang unang kompetisyon ni Butterscotch, yet they did well. Naka-second place siya sa first round. Mr. Caruso was ecstatic. Hindi niya pinaabot ang kasiyahan sa kanyang utak. May final round pa na dapat niyang intindihin. Malabo ang tsansa ng buong team ng Pilipinas at tanging siya na lamang ang may posibilidad na makapag-uwi ng medalya para sa individual competition. She threw all her care to the wind. Mananalo siya kung mananalo. Hindi kung hindi. Malaki na ang napatunayan niya sa sarili sa huli niyang performance. Marco was right. Agonizing and fretting wouldn't do her any goods. Sa isang tea house, niyaya si Sarah ni Marco kinagabihan para mag-dinner. Samantalang si Mr. Caruso naman ay niyayang lumabas ng ilang kaibigan nitong mga coach din ng ibang delegado ng kompetisyon. Mababa ang kisame ng naturang tea house na yon, kaya nakaluhod sila ni Marco nang pumasok doon. A humble entrance, ang tawag ng mga Japanese sa ganong pintuan. Ang mga sliding screen na gawa sa makukulay na papel ay nagpapakita ng mayamang kultura ng naturang bansa. Isang magandang dalaga na nakasuot na makintab na bulaklak na kimono na nagsisilbi sa kanila. Sa isang sulok ng tea house sila pumwesto. Mababa ang mesa at walang upo ang makikita sa paligid niyon. Naupo sila sa malinis sa sahig. Dinalhan sila ng Haponesa ng tsaa na gawa mula sa isang powdered herb. Inihain ito yon gamit ang isang mamahaling intricate tea set. Nakapikit na ninanamnam niya ang iniinom. It's exquisite, deklara niya. This country is amazing. I agree. Itinaas nito ang mumunti nitong teacup na halos lamunin na ng malaki nitong kamao. Magandang lugar para magtapat. Muntik na siyang mahirinan dahil sa bigla niyang paglagok ng tsaa. Ipinatong nito ang kamay sa isang kamay niyang nakalapag sa mesa. Huwag kang matakot. Wala na akong inaasahan pa mula sa'yo. Gusto ko lang sabihin kung ano ang dapat na sabihin. Hindi na ako magtatagal dito dahil meron akong kailangang asikasuhin sa Maynila. Pagkatapos ng huling laban mo, kailangan ko nang umalis. Ito na siguro ang tanging natitirang pagkakataon ko para masabi ko to sa'yo. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Mahal kita mula pa noon. Nung isa ka pa lamang dalagita na walang hilig sa cow's milk. Inilayo ko ang sarili ko noon sa'yo dahil ayokong takutin ka. Isa pa,
Pinagbawalan ako ng iyong ama. Okupado na raw ang puso mo. Nangunot ang kanyang noo. At sino naman ang umuko pa noon? Si Fidel at si Butterscotch. Hindi niya napigilang mapangiti. He was right. I bid my time. Patuloy pa nito. Ginulantang na lamang kami ng trahedyang naganap sa pamilya mo. Umalis kayo ng Pontevedra. Tuluyan na sana akong mawawalan ng pag-asa noon. Buti na lamang at napasa ka akin si Butterscotch. Pinaniwala ko ang sarili ko na babalikan mo ang kabayo mo. Then, I'll be able to win you. Nagbaba ito ng paningin. Hindi ko inaasahang magiging huli na ang lahat. Hindi siya nakaimik sa isiniwalat nito ukol sa damdamin nito para sa kanya. Sinulyapan siya nitong muli. Naiintindihan kita sa pinili mo. Lupa lamang ang tangi kong namahan ng kayamanan. I have no fancy title. Wala akong pag-aaring building. Hindi ako kabilang sa sirkulo ng mga elite na pamilya. Ang ikinabubuhay ko'y nakasalalay lamang sa biyaya ng kalikasan. I'm nothing but a humble farmer. And an unknown poet, but I love you. At naniniwala akong ang pag-ibig ay isinisigaw at hindi kinikimkim. Marco, naguguluhan ako. Amin niya rito. Naging napakahirap sa kanya ang mamili. Lalo pa't babaguhin ng kanyang desisyon ang buhay niya. Naiintindihan kita. Puno ng pagmamalasakit ang tinig nito. Hindi ako nagtapat para makakuha ng karampatang sagot mula sa iyo. Gusto ko lamang na lumuwag ang aking dibdib. Isa pa, hindi ito ang tamang panahon at lugar para mag-isip ka. Focus your mind on the competition. Then go back to Derek. Gusto kong makita mong muli kung anong mayroon ka. Kung ano ang pakakawalan mo. Maluwag kong tatanggapin kung ano man ang magiging huling desisyon mo. Binalikan sila ng Haponesa. Naghain ito ng kanin, steamed fish, vegetable stew, shrimp, tempura at sushi. Nag-iwan din ito sa mesa ng isang bote ng rice wine na kung tawagin sa bansang iyon ay sake. Now, it's time to eat. Nakangiting anunsyo nito. Save those thoughts for the future. Pinilit nga niyang kalimutan muna ang huli nilang pinag-usapan at itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Ganon din ang nakita niyang ginawa nito. Base sa tradisyon ng mga Haponesa, ay sinasaid nila ang huling butil ng kanin sa plato. Nagpapahiwatig iyon sa cook na nagustuhan nila ang niluto nito. May isa pa akong sasabihin sa iyo, singit nito, bago magtapos ang isa sa pinakamagandang gabi ng kanyang buhay. At mula sa tea house, ay inihatid siya nito sa tinutuluyan niyang hotel. Do you want butterscotch? Kailangan mo pa bang itanong yan? Nakanguso niyang balik tanong dito. Kapag ka nanalo ka bukas, ibibigay ko na sa'yo si Butterscotch. Dinampian nito ng halik ang tungki ng kanyang ilong. Good night, princess. Ang mga alituntunin ng Federation Equestre International ang ginamit ng Sunrise Cup para sa naturang kompetisyon. Sari-saring obstacle ang kailangang talunin ng kabayo. Tulad ng triple bars, railroad gate, barrel, double oxer at hogback. Mababawasan ng puntos ang mga ngabayong tulad ni Sarah kapag ka nasaling o natumba ang obstacle. May penalty na kaakibat ang bawat maling gawin niya at ni Butterscotch. Katulad ng kapag nahulog siya mula sa kabayo o di kaya ay kapag ka lumagpas siya sa time limit na ibinibigay para matapos ang buong course. Tamang balanse ang pundasyon ng horsemanship. Kung sino man sa mga kalahok ang nakapag-control ng direksyon, galit, bilis ng kabayo,
with maximum effectiveness and minimum effort ang siyang magkakamit ng pinakamataas na puntos. Kinalimutan na naman niya ang lahat ng mga alituntuning matagal na niyang nakabisa. Nakaukit na ang mga yon sa kanyang puso. She would ride with her heart and with all the passion that it could give. Isinuot niya ang kanyang hard hat at pagkatapos ay niyakap niya si Butterscotch. Let's show them what we got. Bulong niya sa kabayo. Sinakyan niya ito nang wala na ang kanyang kaba sa dibdib. Kaisa niya ito sa lahat ng kanyang adikain kaya hindi na niya kailangang matakot pa. Ramdam niya ang mabining hangin dumarapyo sa kanyang mukha nang pumasok sila nito sa loob ng ring. This is it, nasabi niya sa sarili. Pinagalop niya si Butterscotch. Walang mintis nilang natalunan ang bawat obstacle nang hindi humihinto. May penalty kasi kapag nag-full stop o naduwag sa pagtalon ang kabayong sinasakyan ng isang kalahok. She breezed through the whole course. Hindi niya namalayang natapos na nila ang buong obstacle. Nagsigawan ng isang panig ng spectator, ngunit tila wala siyang narinig. Ni hindi niya nakuhang alamin kung ano ang nakuha niyang puntos. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang ulap ng kawalan at nakalayo sa buo niyang paligid. You won, Sarah! You won! Masayang balita sa kanya ni Mr. Caruso. Sinalubong siya nito nang bumaba siya mula kay Butterscotch. Kinuha nito sa kanya ang renda ng kabayo. Nawala lamang ang panlalabo ng kanyang isipan nang makulong na siya sa bisig ni Marco. Itiningala niya ang kanyang mukha. Did I make it? Inosenteng tanong niya rito. Yes, you did, princess. Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. I never once had a doubt. I knew you make it. Tunay na nag-uumapaw ang kaligayahang nadama niya ng mga sandaling iyon. Naiiyak at natatawa siya nang hindi niya alam kung paano ang magiging reaksyon niya. Noon niya napagtantong nahanap na niya ang kanyang sarili, ang kanyang pwesto sa mundo. Lalo pa siyang nagsumiksik sa katawan ni Marco. Idinantay niya ang kanyang ulo sa pagitan ng leeg at balikat nito. Magkalapat ang kanilang mga katawan na para bang dalawang magkadikit na piraso ng jigsaw puzzle. This is where I truly belong. In Marco's arm. At dito na po natatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Nawa po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.